Oh la la. What's up guys? Welcome back to the channel. Welcome to another episode of Kalokohan. What are we doing? You guys see this? 104 excessive heat warning. Tignan natin kung anong itsura niyan sa Celsius. It's 40 right now, 40 degrees Celsius. Medyo mainit yan para sa Vegas. So samahan nyo ako today. Tayo ay pupunta sa bahay ng tropa. Meron tayong special package na kinuha niya para sa atin. Kasi napanood niya yung vlog natin about a month ago, I think. So he went to Europe and then he got me something from there. So tara, puntahan natin. Wala tayong vlog entry this day off so far, kaya mag-vlog na rin tayo. Punta tayo sa bahay ng ating friend. Which route should I take? Mag-shaya na lang tayo. Buksan natin si Cardo. Just in case na Just in case na may tumawag sa atin para tayo ay connected. So yeah guys, welcome back to the channel. Welcome to another episode. Nandito na naman tayo riding the Vespa. Today we'll be using the GTV para medyo mabilis-bilis ng konti ang ating biyahe. Ramdam pa ng init. Sa sobrang sharp tsaka sa liwanag ng sikat ng araw, naka-transition lens tayo, tapos sa loob naka-shades pa ako. Ganun katindi. And I think out of all the helmets that I have, etong Climb yung pinaka may airflow. So hopefully, alam ko pagpapawisan tayo ng gusto, pero wag naman sanang solid na solid. Naibalik na rin natin yung GoPro mount. Hopefully this time mas tama na yung kabit ko. I think so far naman mas lumapat yung buong surface area ng mount, kaya hopefully it will last longer. Pero tumagal na rin naman to eh. Kailan ko ba nakuha tong helmet na to? January, February, March, April, May, June. 5 months din bago siya nasira. And I've been using it a lot, almost every day, or almost every time na nagra-ride ako, itong gamit kong helmet lately. Alright, I guess it's not that bad pag umaandar ka na. Pagka yun nakaupo ka sa traffic, ang mahirap at mainit. Kaninang umaga pa ako nagko-contemplate umalis ng bahay para puntahan siya. Actually mga 10, I don't know, like 10:15, 10:30 I think. Tinext ko na siya kung he will be home by 11. Kasi pagka ganong oras, mga before 1 o'clock, hindi pa naman ganong kasama yung init. Actually ang hottest point, ang pinakamainit dito sa Vegas is around 3 and 4 o'clock ng hapon. Yun I think yung pinaka-peak nung araw. Tsaka syempre, since nag-daytime, yung kasagsagan ng araw, bago niya talaga mapainit yung buong kalye and everything, yun na yung point ng parang pinaka tanghaling tapat dito. Kasi ang sunset namin is around 8 o'clock pa ng gabi eh. Kaya alam mo yun, mas mahaba yung araw. So hindi siya talaga noon ang pinakamainit. So I was thinking sana nga kaninang umaga na kung maaga-aga ako makaalis, makapunta sa kanya, then it won't be too bad. But guess what? It's 2:30 in the afternoon. Talagang pinili ko pa yung oras kung ano yung pinakamainit. I guess we're testing the waters, no? Titignan natin yung anong feeling na mag-ride ng scooter ng ganto kainit. Pero like I said, yung pinakainit ng summer namin is not gonna happen until mga July naman talaga siya. So mga maybe within 2 or 3 weeks magi-start na yan na consistent na kami ng 110, 115.
Tapos merong isang linggo yan na 118 degrees kami niyan. Yun ang brutal talaga naman. Para ka pa rin nasa oven. Maski gabi na, actually, kahit 9, 10 or even midnight dito, ganun pa rin, nasa 100 degrees pa rin siya. And also, the biggest difference, hindi ko lang alam sa mga viewers natin, kasi syempre, I guess majority tayo mga Pilipino tayo, di ba? Yung init na sanay tayo, kagaya dyan sa Pilipinas, may kasamang humidity. I think that's even worse, kasi talagang tagaktakang pawis mo. Dito sa amin sa Las Vegas, I would say siguro kagaya ng Middle East, or kagaya sa Dubai or sa Saudi, kung sino yung mga sanay na pupunta doon, UAE. Yung init namin dito, mainit pero dry yung aming weather. Pero kagaya nga ng work namin nila Omar TV tsaka ni Mr. Sarap Vlogs, partially outdoors kasi kami nag-work kasi nasa racetrack kami. Granted, sila mga instructor, nag-aano pa rin naman sila, naka-AC sila. Ako pinapatay ko yung AC ng Hellcat, ng drift car, pagka umuupak na ako, kasi hindi magsusurvive yung otong yun pagka ginamit ko yung AC. Alright, so ngayon we are in the upper west part of Las Vegas. Nandito na tayo sa 215 area. This is Shadow Cliffs. Ganda rin ang bundok no? Pero tignan nyo yung bundok namin, as in walang green sa taas, purong isang malaking bato lang siya. High desert. Dito na tayo dumaan sa taas kasi medyo iwas sa traffic, kasi mas less yung dito, mas less yung stoplight. Tapos medyo bago yung neighborhood, kaya hindi ganun karami yung mga sasakyan. Ayoko naman mag-freeway, kaya ito na lang pinili nating route. Ngayon lang din natin na-test tong GTV uli, since nung kinabit yung ilaw at saka yung nag-adjust ako ng preload sa suspension. Okay naman siya. I think I like it better. Feeling ko actually parang mas lumambot pa nga yung harap. Ngayon talaga mas siya, parang maganda yung pagka-bounce niya. You guys see that? That's Vegas. That's the Strip. It's not that bad, right? Yung route na tinake natin paakyat dito or pupunta sa friend natin sa dito nga pupuntang Red Rock, it's not too bad. Since it's been empty, halos ako lang yung nasa kalye. Sometimes it helps to when you kung napaplano mo yung routes mo, yung may mga maiiwasan mo, mga traffic, mga ganyan, it helps you commute better, lalo na pagka nasa motor ka. Kasi speaking of the the continuation lang kasi kanina ko lang din natapos yung vlog ni Mr. Soprano. Shoutout nga pala, sir. Thank you sa shoutout sa iyong vlog. Ano ba yan? Boogies ba yan? Yung pinuntahan nila. So pinag-usapan niya doon, parang tinuloy niya yung vlog ni Omar TV about kung paano papayagan ni Mrs. Yeah, everyone, lahat tayo magkakaroon tayo ng mga kanya-kanyang dahilan, kanya-kanyang reasons, kanya-kanyang situations pagdating sa mga ganyang bagay. Syempre everybody's different, nothing's the same. We are unique on our own ways, kaya it's very situational. Pero of course maganda pa rin yung honest ka, and yung magpapaalam ka rin. Pero yun nga rin yung isa nilang kasabihan nagpapaalam ka ba o sinasabi mo? I got my motorcycle license 2015, I believe, and na-meet ko yung wife ko now 2017, late 2017. Kaya I used to ride na rin, pero na-aksidente kasi ako before. Well, technically hindi ako yung aksidente, yung motor ko lang
You know, talagang sinuwerte tayo kung tutuusin. Yung motor ko kasi na bangga ng drunk driver, pero I was outside of the bike, you know, hindi ako nakasakay sa bike. So talagang sinuwerte tayo. Pero it was too close to home, kasi kahit pa paano natakot din ako, kinabahan din ako Hindi rin biro yun. Siyempre yung aksidente na yun, as I was saying, natakot din ako kasi literal, nung nangyari yung aksidente, kakababa ko lang ng bike. To be honest with you, suot ko pa yung helmet. Ganon katindi yun. Nung binangga ng drunk driver yung motor ko, my bike flew 48 feet kasi sinukat ng pulis yun nung dumating sila. Grabe. If I was on the bike, it would have been a very different story. So that happened like to late 2015 actually. Bago pa yung motor ko, it only had 5,000 miles. Tapos yun, hindi na ako nag-ride. You know, I sold my gears, yung mga shoes ko, tapos yung mga pantalon ko, yung ibang jacket ko. Ang kinip ko lang yung helmet, kasi parang kahit pa paano, I told myself I could rent a bike. Kung gusto ko mag-bike, or kung gusto ko mag-motor or gumala, pwede ako mag-rent. Tapos, you know, I can just do that. You know, fast forward to 2023, ayun na nga, nagkabilihan na naman ang motor. So technically I stopped for like 5.5 or 6 years bago tayo nakapag-motor ulit. What up, bro? Ngayon ka lang ata lumabas sa init din Nah, it's not as fun. There you go, guys. So this is JT. Say hi to my vlog. Hello. You're in it. I gotta watch it again. So pinanood niya yung vlog natin, and then he knew I was looking for this, and he got me. Saan mo ito nabili ulit? Florence. Florence. Saan yung Florence? Italy. Sa Italy. Oh, ha? Ang una kong swatch na galing Italy. Yeah, yung white. Mas maliit yun. 150. Ito 300. Ito yung pwede mag-freeway. Ay, parang. Alright, we'll continue this. Okay, Doc. Thank you. There you go. We just hanged out there for maybe an hour. Kwentuhan lang kami ni JT. Catch up lang. They went to They went to Florence sa Italy. Doon sa site na yun, kung ano-ano mga pinuntahan nila sa Lake Como. Nag-attend sila ng wedding. Tapos bakasyon na rin, 2 weeks. Which is someday, hopefully, tayo rin makabisita tayo sa mga ganung lugar. Pinapakita niya sa akin yung mga pictures and videos. Ang gaganda. But yeah, so he got my Swatch Lunar Face Moonwatch Snoopy edition of the black one. Yung pinakamahirap hanapin dito sa Amerika. Nakuha niya out of all the collection kasi. I think ito yung model kasi all black siya. Ito yung gagamitin ko. Hindi ko siya itatago. Gagamitin natin siya literal. So little backstory natin dyan. Short story natin with JT. Actually, JT is probably one of my first Filipino friends here sa motorsports. Actually, sa car scene. Kasi back in 2000, ano nga bang year yun? Siguro mga 2004 yun, 2003, which is bago-bago pa lang tayo dito sa States noon. Dito sa Vegas, kasi dumating ako dito 99. JT actually found my dad. Kilala niya ang daddy kasi sa Club 4AG dati. Kasi yung Club 4AG is I guess it's a worldwide parang forum siya ng mga tuners, tsaka collector, tsaka mga gumagawa ng ng mga A86, which is the Toyota Corolla GTS nga. So nahanap niya ang daddy
Kasi ang daddy is medyo kilala siya na tuner dyan dati sa Pilipinas. Nagtotono siya ng mga karburador, yung mga old school na mga Toyota. So ang storya nun, nahanap ni JT ang daddy. Tapos he found out na may anak ang daddy, which is me. And then doon kami nag-hangout, magsimula mag-hangout. Actually, to be honest with you, JT is the one responsible kung bakit ako nagdi-drifting today. Kasi technically si JT talaga nag-introduce sa akin ng drifting. Siya yung nagdala sa akin sa mga events sa California. Isa yan sa mga unang nagturo sa akin nun. So yeah, marami talagang history dyan with JT. So I've known him for that long, since 2003 ata. Ganun ko na siya katagal kakilala. He attended my wedding as well 2.5 years ago sa Hawaii and Sharon, you know. So yung mga hindi ko madalas na nakikitang mga kaibigan, pero alam mong tunay na kaibigan. Marami kami pinagsamahan yan, lalo na yung mga time na kumakarera kami or yung nag-aaral pa kami mag-drifting. Kami talaga magkasama niyan. Meron pa kang time doon yung mga kotse namin pare-pareho kulay. Kasi isang team kami under Just Drift Federal. Yun yung non-stop na for 6 years, yun lang ginawa ko talaga. Nag-drifting. Almost every other weekend nasa California ako nag-aaral mag-drift. Parang technically nga ang drifting naging ano ko yan, naging college degree ko yan. Kasi technically it's my way of living now. It's how I earn my money, is with drifting. So very fortunate tayo to be able to do what we do. And I can't forget the people that helped me throughout the years, and especially yung mga tumulong tsaka nag-advise at tsaka you know, yung nandyan para sa atin. And JT is one of them. You know, sila Charlie, yung mga yan, yung mga kasama natin, mga kaibigan natin sa Just Drift. So that's how long I've known that person. Kaya super thank you sa kanya na kinuhanan niya tayo ng swatch. Napanood niya yung vlog natin eh. Kaya alam niya na hinahanap ko yung particular model. I'm actually super glad na lumabas tayo ngayon maski ganito kainit at pinuntahan natin si JT. Actually muntik na kami mag-reschedule na mamayang gabi na lang na sana namin dadaanan yung watch, pero I'm glad I went. I'm glad I was able to ride. Na-enjoy ko rin yung ride kasi maganda dun sa taas eh, wala masyadong sasakyan. And we're not very far. Nandito na tayo sa Cheyenne. So bababalan tayo all the way sa area natin, and we should be home very soon. So before we end the video, I wanna say shout out to Casual Riding TV. Good luck sa iyong plano na mag pick up and delivery using your Vespa. Basta ingat lang sa rides. Alright, so this is our package guys. I-unbox na nga natin dito habang nagre-record tayo para one shot na lang. Nabuksan na rin naman niya tayo para i-inspect. Let's go check out. So, Mission to the Moon Pace collection. Makikita mo yung picture ni Snoopy right there. Ang ating new swatch, kulay black siya. Black band, black yung casing niya. There you go. So gagamitin natin to.
But I might be changing the band. Kasi bulky to masyado itong band na to. But anyway, thank you JT for remembering me and buying this super hard to find watch. Talaga naman galing pa siya ng Spain. Sobrang thank you, na appreciate ko yung iyong gesture, and to Sharon as well. Yun ang ating gala for today. Thank you guys for coming with me today on a solo very very hot ride, pero na-enjoy ko naman siya kahit papano. So yeah, we'll see you guys in the next episode. God bless everyone and be a blessing to one another. Peace.